Anong tinitingin-tingin na dyan, rekluta numero 477? Ang sigaw ay parang kulob na bumasag sa nakakabinging katahimikan ng Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ang init na bumabalot sa buong training ground ay tila kayang tunawin ang bakal, nagpapanginig sa hangin at lumilikha ng mga alon-alon na imahe sa di kalayuan. Ang mga olive drab na battle dress uniform ng mga bagong kandidatong sundalo ay basang-basa na ng pawis, kumakapit sa kanilang mga katawan na parang pangalawang balat, nag-iba ang kulay at nagiging madilim na berde. Lahat sila, mga lalaki at babae mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, ay naririto para sa iisang layunin ang maging mga sarhento ang maging gulugod ng hukbong katihan ng Pilipinas. Sa gitna ng daan-daang mukha na pinapahiran ng putik at determinasyon, isang babaeng kandidato ang namumukod-tangi. Sila Leilani Santos, 24 na taong gulang, ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang postura ay perpekto, ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natitinag sa kabila ng nakakapasong init at walang katapusang sigaw. Walang sinuman sa kampong ito ang nakakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kanyang mga papeles, siya ay anak ng isang simpleng pamilya ng mga government employee sa Maynila. Ngunit ang kanyang ama si Lieutenant General Ricardo, ang Leon ng Mindanao, de Leon, 59 na taong gulang, ay ang kasalukuyang commander ng 7th Infantry Division. Isang 3-star general na ang pangalan ay alamat na sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay simbolo ng kapangyarihan ng karangalan at para sa marami, isang pader na hindi kayang tibagin. At si Leilani ayaw niyang yumuko sa ilalim ng pader na yon. Pinili niya ang daanang matinik, ang landas ng isang sundalong nagsisikap para sa sarili, sa halip na ang maluwag na kalsadang natatabunan ng anino ng kanyang ama. Ang pagnanais na makilala bilang si Sergeant Leilani Santos, at hindi bilang anak ni General De Leon, ang nagtulak sa kanya sa impyernong ito. Naalala niya ang kanilang huling pag-uusap bago siya pumasok sa training. "Sigurado ka ba talaga dito, anak?" Tanong ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, ang mukha nitong sanay lamang niyang makitang nakatitig sa mga dambuhalang mapa ng Jera, ay nagpakita ng hindi maitatagong pag-aalala. "Walang nakakaalam kung gaano kabigat ang lugar na yan kundi ako." Tumingin sila Leilani diretso sa mga mata ng kanyang ama, mga matang nakakita na ng digmaan at kamatayan, at sumagot ng may diin. "Sir, hindi po ako papasok bilang anak ninyo. Papasok po ako bilang isang Pilipinong gustong maglingkod sa bayan. Hinihiling ko po ang inyong basbas, General." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, isang salita lang ang binitawan ng kanyang ama. "Carry on." Iyon ay hindi lang isang pahintulot. Iyon ay isang pagkilala, isang saludo mula sa isang veteranong sundalo sa tapang at paninindigan ng kanyang anak. Ang pagsasanay ay mas malupit pa sa kanyang inaasahan. Mula sa reveal ng alas 5 ng umaga hanggang sa tops ng alas 10 ng gabi, walang isang segundong pahinga. Ang mga obstacle course, ang mga mahahabang martsa na may bitbit na mabibigat na gamit, ang tactical training, ang chemical warfare drills, lahat ay parang mga dambuhalang alon na walang tigil sa paghampas. Maraming kandidato na ang bumagsak sa nagbabagang aspalto o sa maalikabok na training field, ngunit si Leilani, ni minsan ay hindi sumuko. Hindi siya pwedeng sumuko. Ang pride niya ay hindi iyon papayagan. Ang paggalang niya sa pangalan ng kanyang ama, at ang pagnanais niyang subukin ang sariling hangganan ang laging nagpapatayo sa kanya. Ang imaheng iyon ang naging dahilan ng paghanga ng kanyang mga kasama, ngunit ito rin ang nagpaapoy sa galit ng isang tao. Siya si Technical Sergeant Berto Reyes, 35 taong gulang, isang drill instructor na kilala sa buong kampo sa kanyang palayaw na buwaya. Mayroon siyang balat na sunog sa araw, at mga matang kasing talim ng balisong. Kilalang-kilala siya sa pagpili ng mga kadeteng may magagandang performance o yung mga mukhang anak ng Diyos para sadyain at pahirapan ng higit pa sa iba. Ang kanyang mga pamamaraan ay mistulang torture, at may mga usap-usapan na kapag ginalit mo siya, gagapang ka sa buong parade ground maghapon. Mula pa sa unang araw, napansin na ni Buaya si Leilani. Ang paraan ng tahimik niyang pagkumpleto sa bawat ehersisyo, walang reklamo, walang pagtatangkang maging tamad tulad ng iba, at higit sa lahat ang kanyang mga matang hindi natitinag, ang lahat ng ito ay kumalabit sa kanyang baluktot na ego. "Hoy ikaw! Numero 477, pagkatapos ng isang firing exercise, tinawag ni Buaya si Leilani. "Kandidatong Sundalo Santos, Leilani, 477, sir," malakas niyang sigaw. Lumakad si Buaya paikot sa kanya, parang isang mabangis na hayop na pinagmamasdan ang kanyang biktima.
Anong trabaho ng tatay mo? Sir, government employee po, sir, sagot ni Leilani nang walang pag-aalinlangan. Handa na siya sa tanong na yon. Ngumisi si Buaya. Government employee, ha? Pero kung makatingin ka, parang ang lakas ng kapit mo. Parang may sinasandalan kang pader. Wala po, sir. Anong wala? Nakasulat sa mga mata mo, hindi ako katulad ninyo. Mali ba ako? Ang boses niya ay parang latigo na humahagupit sa hangin. Kinagat ni Leilani ang kanyang labi. Hindi siya pwedeng umamin pero hindi rin siya pwedeng tumanggi. Ang kanyang katahimikan ay binigyang kahulugan ni Buaya bilang isang pag-amin at isang nakakasukang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tinulak niya ng malakas ang balikat ni Leilani. Gumising ka. Hindi ito pala show para ituring kang prinsesa. Tandaan mo to sa isang pitik ko lang, kaya kong gawing impyerno ang buhay sundalo mo. Mula sa araw na yon, nagsimula ang hayagang pagpapahirap ni Buaya. Sinasadya niyang itapon ang pagkain ni Leilani sa oras ng kainan. Pinapalinis sa kanya mag-isa ang buong palikuran sa oras ng pagtatrabaho. Ang mga biglaang formation bago matulog para lang parusahan siya ay naging pang-araw-araw na. Ngunit si Leilani tahimik na tiniis ang lahat. Iniisip niya na kung bibigay siya dito, para na rin niyang sinabi sa sarili na isa lang siyang anak ng general. Ngunit may isang tao na laging nag-aalala at nakamasid sa kanya. Si Leo Dalisay, 21 taong gulang, isang kasamahan niya sa training. Mas mahina ang kanyang pangangatawan kumpara sa iba, ngunit ang kanyang puso ay mas mainit at mas puno ng katarungan kaysa kaninuman. Galit na galit siya sa mga ginagawa ni Buaya, ngunit wala siyang sapat na lakas ng loob para tumayo at lumaban. Ang tanging nagagawa niya ay ang palihim na tulungan si Leilani kapag nag-isa itong naglilinis ng banyo, o ang ibigay sa kanya ang kanyang rasyong tinapay kapag hindi siya nakakakain ng maayos. Okay ka lang, Lani, isang gabi, sa kanilang barracks, habang mahimbing na ang lahat, maingat na nagtanong si Leo. Bakit parang ikaw lagi ang nakikita ng demonyong yon? Tumingin sila Leilani sa bintana, kung saan ang malamlam na sinag ng buwan ay tumatagos. Hindi ko alam, Leo. Siguro hindi niya lang gusto ang pagmumukha ko. Pero sobra na to, baka bumigay ka niyan. Kaya ko to, pinaghandaan ko na to. Ang boses ni Leilani ay sobrang kalmado, na naging dahilan para hindi na makapagsalita pa si Leo. Ang mga mata niya hindi iyon pagsuko. Sa halip ito ay parang apoy na lalo pang naglalagablab. At sa likod ng matapang na anyo, naramdaman ni Leo ang malalim na kalungkutan na kanyang itinatago. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang kanilang Hell Week, ang pinakamabigat na bahagi ng training. Ang tag-init sa Nueva Ecija, na kilala bilang isa sa pinakamaiinit na lugar sa Pilipinas, ay nasa kasukdulan. Sa ilalim ng init na umaabot sa 38 degrees Celsius, ang mga kandidato ay kailangang umakyat ng pader, tumawid sa lubid, at gumulong sa putikan. Ito ay isang linggo ng pagsasanay na parang nasa impyerno. Ang huling pagsubok labanan sa putikan. Ang mga kandidato ay hinati sa dalawang grupo, nagbuno sa isang malaking lubak na puno ng malagkit na putik. Si Leilani, kahit babae, ay buong tapang na nakipagbuno sa mga lalaking kandidato mula sa kabilang team na minamaliit siya. Dahil sa kanyang determinasyon, nanalo ang kanilang grupo. Puno ng putik at pawis, humihinal na napaupo si Leilani. At sa sandaling iyon, ang boses ng demonyo ay umalingaw mula sa kanyang likuran. Numero 4 shit. Ang galing mo naman. Natalo mo lahat ng mga lalaki. Feeling hero ka na niyan? Si Buaya. Tinuro niya ang uniforme ni Leilani na basang-basa ng putik. Anong klaseng itsura yan? Disiplina, bagsak. Masaya ka bang naglalaro sa putik? O baka naman gusto mong nakikipagkiskisan ng katawan sa mga lalaki? Iyon ay isang malinaw na sexual harassment. Ang lahat ng kandidato sa paligid ay napahinto sa paghinga. Ang mukha ni Leilani ay nanlamig. Sir, sana po ay igalang niyo ang inyong salita. Igalang? Putang ina, sino ka para turuan ako? Ang mukha ni Buaya ay namilipit sa galit. Hinablot niya ang kwelyo ni Leilani. Ang katawan niya ay bahagyang umangat sa ere, at pagkatapos ay malakas na ibinagsak sa lupa. Yang lintik na pride mo ngayon, dudurugin ko yan ng pira-piraso. Ang mga mata ni Buaya ay nag-aapoy sa kabaliwan. Sumenyas siya sa dalawang iba pang drill instructor na nakatayo sa malapit. Nag-atubili ang dalawa, ngunit sa ilalim ng nakamamatay na tingin ni Buaya, wala silang nagawa kundi ang lumapit kay Leilani.
Sa gitna ng malawak na training ground, pagkatapos ng lahat ng pagsasanay, dinala si Leilani. Si Leo Dalisay na nakasaksi sa lahat ay namutla. Naramdaman niyang may masamang mangyayari, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa lupa dahil sa takot. Si Leilani hindi siya nanginginig sa takot. Sa halip, isang galit na parang apoy ang sumusunog sa buong katawan niya. Alam na niya kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, at nagtiimbagang siya para protektahan ang natitirang dignidad laban sa dambuhalang karahasan na gustong dumurog sa kanya. Ang bituin na nagtago sa dilim ngayon ay nasa panganib na malantad sa buong mundo sa pinakamalupit na paraan. Ang araw sa Nueva Ecija ay walang awa. Ang alinsangan na umaakyat mula sa lupa ay humahalo sa nakakasilaw na sikat ng araw mula sa itaas, lumilikha ng isang dambuhalang pugon. Si Technical Sergeant Berto Buaya Reyes ay nakatayo sa gitna ng pugong iyon, sa gitna ng parade ground, at isang malademonyong ngiti ang nakaguhit sa kanyang mga labi habang nakatingin kay Leilani. Sa likod niya, ang ibang mga kandidato ay nakatingin, ang iba ay takot, ang iba ay mausisa. Kandidato numero 477, ang uniforme mo ay puno ng pawis at putik. Napakadumi. Dinudungisan nito ang karangalan ng isang sundalo. Hubarin mo ngayon din. Ang utos ni Buaya ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Hindi makapaniwala si Leilani sa kanyang narinig. Ang pagpapahubad sa kanya ng uniforme sa harap ng daan-daang kasamahan, hindi na ito ordinaryong parusa. Ito ay isang hayagang akto ng karahasan na naglalayong wasakin ang kaluluwa ng isang tao. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, hubarin mo iyang maruming uniforme mo. Hindi ko po magagawa. Ang boses ni Leilani ay mahina ngunit matatag. Tumingin siya diretsyo sa mga mata ni Buaya. Sa mga matang iyon, walang takot, tanging pagkasuklam. Sa sandaling iyon, naputol ang pisi ng pagtitimpi ni Buaya. Hindi niya matanggap na isang hamak na kandidato ang sumusuway sa kanyang utos. Hayop ka! Ayaw mong mabuhay, ha? CJ! Kung ayaw mong hubarin, tutulungan kita. Sumenya si Buaya. Ang dalawang instruktor sa tabi niya ay agad na sumugod kay Leilani. Nanlaban siya ng buong lakas, ngunit hindi niya kaya ang lakas ng dalawang lalaking sinanay sa militar. Ang kanyang mga kamay ay pinilipit sa kanyang likuran. Ang magagaspang na kamay ay walang awang pumunit sa kanyang ngil. Huwag! Bitawan niyo, Day! Ang desperadong sigaw ni Leilani ay naglaho sa hangin. Ang mga buttons ng kanyang damit ay nangatastas. Ang kanyang early top ay marahas na hinubad, at tanging ang manipis at basang-basa sa pawis na sando na lamang ang natira. Ang itaas na bahagi ng kanyang katawan ay lantad sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ilang mahihinang tawanan ang narinig mula sa grupo ng mga kandidato. Ang tunog na iyon ay parang mga punyal na tumusok diretsyo sa puso ni Leilani. Ngunit ang kalupitan ni Buaya ay hindi doon natapos. Hindi pa yan sapat. Isa kang kahihiyan sa hukbo. Kailangan kang ipakita sa lahat para makita nila. Itinuro niya ang isang luma at kinakalawang na flagpole sa gilid ng parade ground. Kinalagkad ng mga instruktor si Leilani doon. Ipinasandal ang kanyang likod sa bakal. At gamit ang mga magagaspang na lubid na inihanda na, itinali siya. Hayop kayo, nagmumura at nagpupumiglas si Leilani, ngunit ang lubid ay walang awang humigpit sa kanyang mga kamay, bewang, at binti. Ngayon, nakatali na siya sa flagpole sa isang kahiyahiyang anyo, suot lamang ang isang manipis na sando. Ayan, mas maganda ka ng tingnan ngayon, sabi ni Buaya na may kasiyahan sa boses. Tignan iyong lahat. Ito ang sinasapit ng mga sumisira sa disiplina. Ng mga sumasagot sa opisyal. Sa susunod na may sumuway sa akin, ganito rin ang gagawin ko sa kanya. Tinitigan ni Buaya ang anyo ni Leilani ng may buong kasiyahan, at pagkatapos ay nagbigay ng isang mas malupit na utos. Yung mga may cellphone dyan, ilabas ninyo. Kuhanan ninyo ng litrato ang makasaysayang sandaling ito para habang buhay ninyong matandaan. Iyan ang tunay na mukha ng kandidatong sundalo Leilani Santos. Sa utos niya, ilang kandidato ang nag-atubili, ngunit sa huli ay inilabas din ang kanilang mga telepono. Ang tunog ng mga camera shutter ay umalinggaw sa buong parade ground. Pumikit si Leilani. Ang matinding kahihiyan, galit, at desperasyon ay bumalot sa kanya. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi, humahalo sa alikabok at putik. Ang imahe ng kanyang ama ay pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang pangako na maging isang sundalo sa sariling sikap, gaano na ito kaaba-aba ngayon.
Samantala, sa administrative office, isang veteranong sarhento ang nag-aayos ng mga dokumento nang hindi sinasadyang mabuklat ang 201 file ni Leilani. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang pangalan sa ilalim ng key in case of emergency. Hindi ito isang ordinaryong pangalan. Nakasulat doon, Ricardo L. De Leon. At sa tabi nito, ang posisyon, Commanding General, Pitolye Infantry Division. Nanginginig ang mga kamay ng sarhento. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang beses niyang tiningnan ang file. Hindi siya pwedeng magkamali. Napagtanto niya na ang babaeng kandidato na pinapahirapan ng demonyong si Buaya sa labas ay ang anak ni Lieutenant General Ricardo De Leon, ang Leon ng Mindanao, na kinatatakutan at iginagalang ng buong hukbo. Walang dugo sa kanyang mukha. Kumaripas siya ng takbo palabas ng opisina, patungo kay Buaya na masayang-masaya sa kanyang ginagawa. Ibinulong niya sa tenga nito. Sergeant Reyes, malaking problema to. Alam niyo ba kung sino ang ama ni kandidato 477? Sino bang putang ina yan at nagkakaganyan ka? Si Lieutenant General Ricardo De Leon po ang commander ng Pitolye. Sa isang iglap, nawala ang ngisi sa mukha ni Buaya. Ang kanyang mga mata ay nanlisik. Ang commander ng Pitolye, si Ricardo De Leon pa ang taong tinaguriang buhay na alamat na nagbabantay sa buong Mindanao. Ang babaeng kandidato na nasa kanyang mga kamay ay anak nito. Isang maikling pagkabigla at takot ang gumapang sa kanyang likuran, ngunit mabilis itong napalitan ng isang baluktot at baliw na katigasan ng ulo. O, ano ba yon? Sabi niya. Dahil anak siya ng general, mas mataas na siya sa batas militar. Mas maganda nga to. Ang pakiramdam na tinatapakan mo ang anak ng isang general sa ilalim ng iyong mga paa, hindi lahat nakakaranas niyan. Lalong naging mayabang si Buaya. Lumapit siya kay Leilani. Marahas niyang hinawakan ang baba nito, pinilit siyang tumingin sa kanya. Muntik ko nang makalimutan. Narinig ko malaking tao daw ang tatay mo, ha? Ang commander ng Pitolye ay. Ang boses niya ay sapat na lakas para marinig ng lahat sa paligid. Ang mga bulungan ng pagkamangha at gulat ay kumalat na parang alon sa hanay ng mga kandidato. Anak ng general. Imposible, kaya pala iba ang tindig niya. Iba talaga ang lahi. Pero paano na yan Hindi Benzimundo ng tatay sigaw ni Buaya. Dito lay, danahari. Ani batas. Itinaas niya ang kanyang kamay at malakas na sinampal si Leilani. Isang malutong na tunog ang umalingaw sa buong parade ground. Ano ngayon kung 3-star general ang tatay mo? Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Nakahubad at nakatali sa post, ginagawang katatawanan ng lahat. Gusto mo tawagan ko ang tatay mo? Para makita niya ang kanyang prinsesita ngayon. Ang mga panlalait ni Buaya ang pumutol sa huling hibla ng katinuan ni Leilani. Nagpumiglas siya sa kanyang mga tali at sumigaw, tumigil ay. Hayop ay Yan taong katulad isa kang kahihiyan uniforme ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ha? Hindi ka pa rin nadadala? CJ. Hanggat hindi dumarating ang tatay mo, hindi. Hanggat hindi mo dinidilaan ang sapatos ko at humihingi ng tawad, hinding-hindi kita kakalagan. Pagkasabi niyon, tinalikuran siya ni Buaya. Si Leilani, nakasandal sa nag-init na bakal, ay humihingal. Ang sakit ng kahihiyan ay mas matindi pa kaysa sa sakit ng kanyang katawan, unti-unting inangat-ngat ang kanyang kaluluwa. Si Leo Dalisay, na nakasaksi sa lahat mula simula hanggang dulo, ay nanigas. Sa kanyang mga mata, bukod sa takot, ay mayroon ding nag-aalab na galit. Naisip niya hindi na niya kayang panoorin na lang ang kabaliwang ito. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Isang bagay na matigas sa loob niya ang tila nabibiyak. Ang lamat ay nagsimula ng lumitaw. Ang puso ni Leo Dalisay ay kumakabog na parang tambol sa digmaan. Ang tanawin sa harap niya ay hindi totoo, isa itong bangungot. Ang dignidad ng isang tao, ganito na lang ba kadaling tapak-tapakan? Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nanlamig. Lalo na nang malaman niyang si Leilani pala ay anak ng isang general, ang ginawa ni Buaya ay lalo pang naging malupit. Naramdaman niya ang matinding pagkasuklam sa kalikasan ng tao. Ang takot ay sumasakal sa kanyang lalamunan. Kung magsasalita siya ngayon, tiyak na siya ang susunod na target. Ang kabaliwan ni Buaya ay wala na sa kontrol. Ngunit hindi niya kayang tumalikod. Ang imahe ni Leilani na nakayuko,
tila sumuko na sa lahat, nakatali sa flagpole, ay nakatatak na sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Naalala niya ang mga piraso ng tinapay na palihim nitong ibinibigay sa kanya. Naalala niya kung paano nito tahimik na tinutulungan ang mga kasamahan sa mahihirap na gawain. Ang kabutihan sa likod ng matapang na anyo ay bumalik sa kanyang alaala. Hindi ako pwedeng manahimik na lang. Nagpasya si Leo. Dahan-dahan siyang umatras, umiiwas sa mga mapagmasid na mata, at naglakad patungo sa kanilang barracks. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit at nakatabong kwaderno. Nakasulat doon ang numero ng hotline ng Department of National Defense. Ibinigay iyon sa kanila noong unang araw sa isang seminar tungkol sa karapatang pantao. Akala niya noon ay pormalidad lamang iyon. Ngunit ngayon ito na ang kanyang tanging pag-asa. Ang pampublikong telepono sa barracks, ang pag-angat pa lang ng auditibo, ay sapat na para pasabugin ang kanyang dibdib. Matapos ilang beses lumingon sa paligid, nanginginig niyang pinindot ang mga numero. Magandang araw, Igne Hotline, paano po kami makakatulong? Isang kalmado at babaeng boses ang sumagot. Lumunok si Leo, halos pabulong na nagsalita. Gusto ko po sanang mag-report ng isang insidente. Sige po, sir. Makakaasa po kayo na mananatiling confidential ang inyong pagkakakilanlan. Pumikit si Leo at sinimulang sabihin, kahit magulo, ang lahat ng nangyari sa parade ground. Dito po sa Fort Magsaysay may nangyayaring pag-aabuso sa isang kandidato. Isang drill instructor si Technical Sergeant Berto Reyes, itinali niya po ang isang babaeng kandidato na halos nakasando na lang sa flagpole at pinipilit ang lahat na kuhanan siya ng litrato. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Ang operator sa kabilang linya ay hindi siya pinutol, tahimik lang na nakinig. Maaari po bang malaman ang pangalan ng kandidato at ang eksaktong lokasyon? Ang pangalan niya po ay Leilani Santos, kandidato numero 477. Dito po sa training ground ng Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Pakiusap, pumunta na po kayo agad. Bibaka kung ano pa po ang mangyari. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Leo na nawalan siya ng lahat ng lakas. Sumandal siya sa pader. Ang pakiramdam ng ginhawa dahil ginawa niya ang tama at ang takot na mahuli ay sabay na dumating. At tama ang kanyang kutob. Isang kasamahan na papuntang banyo ang nakakita sa kanyang pagtawag. Ang taong ito ay kilalang sipsip kay Buwaya. Agad siyang tumakbo pabalik sa parade ground at nagsumbong. Sergeant Reyes. Si Leo Dalisay. Nakita ko siyang palihim na tumatawag sa barracks. Sigurado akong nag-report na yon. Nang marinig ito, ang mukha ni Buwaya ay naging mas mabangis. Iniwan niya sila Leilani na nakatali doon at naglakad ng may galit patungo sa barracks. Ilang instruktor at mga paboritong kandidato ang sumunod sa kanya. Si Leo, na tulala pa ring nakatayo sa harap ng telepono, ay naramdamang tumigil ang kanyang puso nang makita ang mga aninong papalapit. Putang yan ni Sino ba ni sinasaksak patalikod? Ang kamao ni Buwaya ay lumipad diretsyo sa mukha ni Leo. Isang malutong na tunog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak si Leo sa sahig, ang lasa ng dugo ay kumalat sa kanyang bibig. Sino ka para magpakabayani, ha? Gusto mong magpapogi sa babaeng yon? Ang mga sipa ni Buwaya at ng kanyang mga alipores ay bumuhos na parang ulan. Napahandusay si Leo, tinitiis ang bawat tama. Ang sakit sa katawan, ang pakiramdam na nababali ang kanyang mga buto ay hindi maikukumpara sa desperasyon na kanyang naramdaman. Napagtanto niya na ang presyo ng paghingi ng hustisya ay ganito kalupit. Sige, mag-report ka. Tignan natin kung hanggang saan kayo makakarating. Ikaw at ang babaeng yon, gagawin ko kayong basura dito mismo. Ang pambubugbog ay huminto lamang nang mawalan ng malay si Leo. Samantala, sa Camp Aguinaldo, sa opisina ng Inspector General. Ang report mula sa hotline ay agad na ipinasa sa mas mataas na opisyal. Sa una, muntik na itong ituring na isa lamang ordinaryong kaso ng paglabag sa disiplina. Ngunit nang mabanggit ang pangalang Leilani Santos at ang lokasyon na Fort Magsaysay, biglang nagbago ang sitwasyon. Isang staff officer, habang verify ang pagkatao ng biktima, ay hindi napigilang manlaki ang mga mata. Sir, malaking problema po ito. Ang kandidatong si Leilani Santos, anak po siya ni Lieutenant General Ricardo de Leon, ang commander ng 7 LIE. Ang Inspector General, matapos marinig ang ulat, ay napahilot sa kanyang sentido.
Ang bigat ng kaso ay nasa ibang level na. Hindi na ito simpleng kaso ng pag-aabuso. Ito ay isang dambuhalang iskandalo na kayang yumanig sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Agad siyang nag-report ng diretsyo sa Deputy Chief of Staff for Operations. Ang balita ay mabilis na kumalat sa mga matataas na opisyal. Iminungkahi ng Deputy Chief of Staff na magpadala agad ng military police, ngunit tinutulan ito ng iba dahil sa takot sa political implications. Isang mataas na opisyal na laging nag-isip ng kanyang posisyon ang nagsabi, "Kilala natin si General De Leon. Kapag nalaman niya to, baka dalhin niya ang buong pito-yi sa Nueva Ecija. Mas mabuti kung pansamantala, huwag muna nating ipaalam sa kanya. Tayo na lang muna ang tahimik na ayos nito." Kasabay nito, sa command post ng 7th Infantry Division sa Fort Magsaysay mismo, ngunit sa ibang bahagi ng kampo, si Lieutenant General Ricardo De Leon ay gising magdamag, pinamumunuan ng isang malakihang joint military exercise kasama ang mga Amerikano. Sa kanyang mesa, mayroon lamang isang litrato kuha kasama ang kanyang anak na si Leilani. Ito ay isang larawan noong bata pa ito, suot ang kanyang lumang kepi, nakangiti ng malapad. Tinitigan niya ang litrato saglit at bahagyang napangiti. Ang anak ko siguro ngayon, pinipilit niyang lagpasan ang mabibigat na pagsasanay. Sa isiping iyon, mabilis siyang bumalik sa mga military map sa kanyang harap. Ang mga opisyal sa Camp Aguinaldo ay nagtatalo kung paano at kung dapat bang ipaalam kay General De Leon ang nangyayari. Habang sila ay nalilito, sa training ground na hindi kalayuan, ang dignidad ng isang batang babaeng sundalo ay dinudurog, at isang batang lalaking sundalo ay nasa bingit ng kamatayan dahil lamang sa pagsasalita para sa katarungan. Ang maliit na lamat na nagsimula sa loob ng matataas na pader ng Camp Aguinaldo ay nagbubuntis ng isang dambuhalang bagyo na hindi nila kayang sukatin. At ang sentro ng bagyo ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa isang general na walang kamalay-malay na nakangiti pa rin habang tinititigan ang litrato ng kanyang anak. Ang gabi sa Camp Aguinaldo ay mas mahaba kaysa sa araw. Ang insidente sa Fort Magsaysay ay hindi na isang simpleng report. Ito ay naging isang dambuhalang political time bomb na nakalutang sa ibabaw ng mga mesa ng matataas na opisyal. Bawat salita sa report ay parang isang matalim na bubog na naglalabas ng tunog ng tik-tak ng isang bombang hindi alam kung kailan sasabog. Sa opisina ng Deputy Chief of Staff, isang mabigat na katahimikan ang bumabalot. Nakaupo siya kaharap ang Inspector General at ilang piling staff officers. Hinihilot ang kanyang sentido na puno ng pag-aalala. So ang anak ni General Ricardo De Leon ay pumasok bilang kandidatong sarhento at ngayon ay nilalapastangan ng isang baliw na drill instructor doon. "Yes, sir." "Ganoon na nga po," sagot ng Inspector General. "Ang problema po, sir, ay nang malaman ng salarin, si Kisili, Berto Reyes, na biktima niya ang anak ni General De Leon, hindi siya tumigil. Lalo pa niyang tinindihan ang pagpapahirap." Ang mga salita ng Inspector General ay lalong nagpakunot sa noo ng General. "Hindi pa natin sinasabi kay Rick, tama?" "Opo, sir. Ayon po sa utos ninyo." Para masigurong stable ang kanyang kaisipan habang nagaganap ang mahalagang military exercise, ipinagpaliban po muna natin ang pag-report. Ang instable ang kaisipan ay isang magandang dahilan. Ang totoong dahilan ay ang takot sa isang sitwasyong hindi nila makokontrol. Si Ricardo De Leon ay kilala sa buong bilang ang Leon o ang pader. Isang taong hindi marunong makipagkompromiso. Mayroon siyang bakal na determinasyon. Kapag nagtakda siya ng isang layunin, kailangan itong matupad. Alam ng lahat kung paano siya magre-react kapag nalaman niyang ang kaisa-isa niyang anak na labis niyang minamahal ay dumaranas ng ganitong klaseng kalupitan. Tiyak na babaliwalain niya ang lahat ng protokol at batas militar. Agad siyang sasakay ng helicopter at lilipad diretsyo sa Nueva Ecija. At kapag kumilos na siya, ang insidente ay lalabas na sa kontrol ng magiging isang iskandalong hindi na kayang ayusin. Nagpa siya ang Deputy Chief of Staff. Sa ngayon, bumuo ang Inspector General ng isang investigating team ayon sa tamang proseso. Pero dahan-dahan lang. Bukas ng umaga, magpadala muna ng isang maliit na team para alamin ang sitwasyon. Takpan ang bibig ng lahat. Huwag hayaang makalabas ito sa media. At kahit anong mangyari ilihim ito kay General De Leon hanggang matapos ang exercise. That is an order. Ito ay isang duwag na desisyon na naglalayong bawasan ang pinsala at magpalipas ng oras para takasan ang responsibilidad.
Sa kanilang mga isip, ang kanilang seguridad at political calculations ay mas mahalaga kaysa sa dignidad ng isang babaeng sundalo na tinatapakan. Ngunit kahit sa kanilang mahigpit na burokrasya, mayroong isang butas. Isang batang major sa kanilang hanay. Dati siyang naging company commander sa ilalim ni General De Leon noong ito ay isa pa lamang brigade commander. Higit kanino man, alam niya kung gaano kamahal ni General De Leon ang kanyang mga tauhan at kung gaano niya pinapahalagahan ang karangalan ng isang sundalo. Hindi niya matiis ang galit at pagkadismaya sa paraan ng pagtatakip ng kanyang mga nakatataas. Matapos mag-isip ng malalim, gumawa siya ng isang mapanganib na desisyon. Binaliwala niya ang official chain of command. Kinontak niya ang aide-de-camp ni General De Leon sa pamamagitan ng isang secure, unofficial channel. Ang mensaheng ipinadala niya ay maikli lamang, kalakip ang isang video file na nakuha mula sa hotline. Candidate Leilani Santos. Fort Magsaysay. Near Berto Reyes. Abuse? Currently tied to flagpole. Yili is trying to cover up. Recommend direct report to Pito. Sa command post ng Pito Infantry Division sa Nueva Ecija. Isang dambuhalang screen ang nagpapakita ng satellite images ng buong rehiyon. Ang mga simbolo na kumakatawan sa paggalaw ng kanilang tropa at ng kunwaring kalaban ay walang tigil sa pagkurap sa harap ng daan-daang staff officers. Si Lieutenant General Ricardo De Leon ay hinuhulaan ang direksyon ng isang kunwaring armored unit ng kalaban at nagbibigay ng matatalim na utos. Ang pangunahing direksyon ng atake ng kalaban ay malamang na hindi sa silangan, kundi sa kahabaan ng National Highway 202 patungong Tarlac. Ang 3 Mechanized Brigade, umabante agad sa Magsaysay Dam area at magtayo ng defensive line. Artillery units, ireposition sa mga high ground para ma-maximize ang range ng ating Maysham Thunder. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Habang ang lahat ay pigil ang hininga sa paghihintay ng kanyang susunod na utos, ang kanyang aide-de-camp, isang kolonel na maputla ang mukha, ay lumapit at bumulong sa kanyang tenga. Sir, paumanhin po, pero kung maaari po sana, 1 minuto lang po. May urgent report po mula sa Secure Comms. Ang pagtanggap ng pribadong report sa gitna ng isang war council ay hindi pa nangyayari sa buong buhay militar ni Ricardo De Leon. Ang mga mata ng lahat ng staff officers ay napunta sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ni General De Leon, ngunit nakutuban niyang may hindi magandang nangyayari nang makita ang itsura ng kanyang aide, na laging kalmado at nakasunod sa kanya na parang anino. 5-minute break. Pagkatapos ng maikling utos, sumunod siya sa kanyang aide papasok sa secure communications room. Pagkasara ng pinto, nanginginig na iniabot ng kolonel sa kanya ang isang naka-encrypt na tablet. Sir, una sa lahat kailangan niyo pong ihanda ang inyong sarili. Tahimik na kinuha ni General De Leon ang tablet. Sa screen, lumabas ang mga salitang si video, Abuse Fort Magsaysay Training Ground. Walang kamalay-malay niyang pinindot ang play button. At doon gumuho ang kanyang mundo. Sa screen, ang pamilyar na tanawin ng isang military training ground. At ang kanyang anak si Leilani nakatali sa isang flagpole, suot lamang ang natitirang sando. Ang mukha nitong puno ng pawis, luha, at alikabok, na mimilipit sa kahihiyan at galit. Sa paligid, mga sundalong nagtatawanan at kumukuha ng litrato gamit ang kanilang mga cellphone. Nang dumating sa parte kung saan isang drill instructor na may mukha ng demonyo ang sumampal sa kanyang anak, ang mga kamay ni General De Leon ay humigpit sa tablet na parang gusto niya itong durugin. Ang tunog ng sakit at paghihinagpis ng kanyang anak sa video ay parang pumupunit sa kanyang puso. Hindi siya gumawa ng kahit anong ingay. Walang sigaw. Walang mura. Sa halip, isang nakakakilabot na aura ang bumalot sa kanya. Isang bakal na aura na hinulma sa loob ng halos 60 taon ng kanyang buhay, sapat para palamigin ang hangin sa buong kwarto. Ang kanyang aide-de-camp ay hindi nangahas na mag-angat ng tingin. Dahan-dahang nag-angat ng mukha si Ricardo De Leon. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula, parang dugo. Ang mga luha na hindi niya kailanman iniyak sa gitna ng digmaan ay namumuo na ngayon sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit hindi iyon mga luha ng kalungkutan. Iyon ay mga bakal na luha na nagmula sa galit na parang kumukulong bulkan at sa matinding pagsisisi dahil hindi niya naprotektahan ang kanyang anak. Ibinaba niya ang tablet. Agad niyang tinawagan ng diretsyo ang Deputy Chief of Staff. Pagkatapos ng ilang ring, ang medyo formal na boses ng general sa kabilang linya ang sumagot.
Oh, Rick? Gabi na, anong meron? Maayos pa ba ang exercise? Ang anak ko. Ang boses ni General De Leon ay kasing lamig ng yelo. Ang anak ko si Leilani. Nasaan siya ngayon? Anong ginagawa niya? Alam mo ba? Sa kabilang linya, halatang nataranta ang general. Anong sinasabi mo, Rick? Si Lani ay maayos na nagsasanay dyan sa Fort Magsaysay. Pagsasanay? Sa mata mo, pagsasanay ba yon? Ang hubaran, itali sa poste, at gawing katatawanan ng lahat, yan ba ang training method ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ha? Ang boses ni General De Leon ay sumabog na parang kulog. Ang general sa kabilang linya ay natigilan. Wala na siyang oras para magtanong kung paano nalaman ni Rick. Paliliparin ko ang helicopter papuntang training ground ngayon din bago ko pa sariling kamay na baliin ang leg ng mga basurang iyon, huwag na huwag mo akong pipigilan. Teka. Rick, kumalma ka. Kung kikilos ka base sa emosyon, lalaki lang ang gulo. Unang-una, ang Eli ay opisyal na tumahimik ele. Ang boses ni General De Leon ay wala ng kahit katiting na respeto. Ang anak ko ay nilalapastangan ng mga hayop na mas masahol pa sa hayop, tapos sasabihin mo sa aking maghintay ng proseso. Kung may anak ka rin, masasabi mo ba ang mga salitang yan? General, this is insubordination. Ikaw ang commanding general ng isang malakihang military exercise. It's no different from war. Ang isang commander na basta-basta na lang aalis sa kanyang pwesto dahil sa personal na dahilan ay utos. Ngumisi si General De Leon. CJ. Kung ganoon, mag-uutos din ako. Ngayon din, isuot mo sa anak mo ang uniforme niya at ipadala mo siya sa Nueva Ecija. At ipaparanas ko sa kanya ang eksaktong dinanas ng anak ko. Tignan natin kung makakapagsalita ka pa tungkol sa proseso at utos. Pagkasabi noon, ibinaba ni General De Leon ang telepono. Tatawagan na sana niya ang kanyang Air Unit Commander para mag-request ng helicopter, ngunit mas mabilis ang naging aksyon ng Deputy Chief of Staff. Isang flash message mula sa Yili ang ipinadala sa command post, effective immediately, to ensure the stable command and control of the ongoing exercise. All flight and movement of all air assets belonging to the Pito Ye Infantry Division are hereby prohibited. Until further notice, all units are to remain in their current positions and focus on combat command. Iyon ay isang tuso at maruming paraan para ikulong si Ricardo De Leon sa loob ng kanyang sariling command. Itinali nila ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang opisyal na utos. Nilukot ni General De Leon ang papel. Binuksan niya ulit ang screen sa communications room. Ang imahe ng kanyang anak na nakayuko at nakatali sa poste ay paulit-ulit na naglalaro. Tinitigan niya ang tanawing iyon, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang malamig na galit, itinatatak ito sa kanyang isipan. Sa loob ng kanyang ulo, si General Ricardo De Leon at ang amang si Ricardo De Leon ay naglalaban ng matindi. Ang karangalan at katapatan ng isang sundalo at ang galit at responsibilidad ng isang ama. Sa puso ng bakal na general, isang pulang-pula at nagbabagang lamat ang nagsimulang lumaki. Ang oras ay tila tumigil at natunaw sa ibabaw ng parade ground sa Fort Magsaysay. Lumubog na ang araw at bumalot na ang dilim, ngunit hindi pa rin kinalagan ni Buaya si Leilani. Sa halip, nang wala siyang nakitang anumang aksyon mula sa Ili, lalo siyang naging mayabang, naniniwalang kahit ang pangalang Ricardo De Leon ay hindi siya kayang dalawin. Ang kanyang kalupitan ay parang isang tren na nawala ng preno, rumaragasan ng walang tigil. Lumuhod sigaw niya. Gabi na at ang mga malalaking ilaw sa parade ground ay nakabukas. Sa ilalim ng mga ito, si Leilani ay pagod na, nakasandal sa poste at humihingal. Hindi na siya sumagot sa utos ni Buaya. Hindi wala na siyang lakas para sumagot. Putang inang to, hindi pa rin nadadala. Bingi ka ba? Sabi ko, lumuhod ka. Ginamit ni Buaya ang dulo ng kanyang combat boots para sipain ng malakas ang binti ni Leilani. Isang mahinang ungol ng sakit ang kumawala sa kanya. Ang katawan ni Leilani ay bumagsak pauna, ang lubid ay humigpit, at isang matinding sakit ang kanyang naramdaman. Sa huli, ang kanyang mga tuhod ay bumagsak sa malamig na semento. Ayan. Ganyan dapat. Kahit tatay mo pa ang Chief of Staff, dito, luluhod ka rin sa harap ko. Hindi niya binigyan si Leilani ng kahit isang patak ng tubig. Hinayaan lang niya itong manatili sa ganoong kalagayan.
Dehydration, pagod, at matinding emotional shock ang unti-unting nagpalamlam sa kamalayan ni Leilani. Sa kanyang pandinig, ang mga bulungan ng kanyang mga kasama at ang tawa ni Buaya ay umuugong na parang isang panaginip. Samantala, sa isang sulok ng barracks, ang mga medic ay isinasakay si Leo Dalisay, na wala pa ring malay, sa isang stretcher. Ang kanyang mukha ay maga dahil sa dugo at pasa, hindi na makilala. Nagbigay ng babala si Buaya sa mga medic. Nadulas yan kaya nasugatan. Kung may magsasabi ng iba, gagawin ko siyang ganito rin. Maliwanag. Ang takot ang pinakamabisang paraan ng pagkontrol. Matapos masaksihan ang sinapit ni Leo Dalisay, na tumayo para kay Leilani, walang sinumang kandidato ang nangahas na magsalita. Sila ay unti-unti nang nagiging mga kasabwat sa ilalim ng ngalan ng katahimikan. Kasabay nito, sa opisina ng commander ng 7th, si Ricardo de Leon ay nakatayo, nakatingin sa madilim na gabi sa labas ng bintana. Sa kanyang mesa, sa tabi ng litrato ng kanyang anak, ay ang kanyang mga medalya at parangal, mga simbolo ng lahat ng kanyang nakamit sa buong buhay militar niya. Siya ay tuluyang na-isolate ng maruming utos mula sa ili. Wala siyang opisyal na paraan para gumawa ng kahit ano. Biglang may kumatok sa pinto. Pasok. Ang pumasok ay si Lieutenant Colonel Miguel Mike Castro, ang pinuno ng Military Police Battalion ng Division. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang opisyal ni General De Leon, isang taong tapat na nagsilbi sa kanya sa loob ng maraming taon. Hindi siya nangahas na tumingin ng diretsyo sa kanyang general. Yumuko siya at nag-report. Sir, ayon po sa direktiba mula sa HIRI, ang lahat po ng emergency communication lines ng mga field grade officers sa division ay minomonitor na po ng Inspector General's Office. May utos din po na i-report in real time ang fuel supply ng ating air assets. Sa madaling salita, sir, pinaligiran na po nila tayo. Tumango lang ng tahimik si General De Leon. Nag-atubili saglit si Gete, call. Castro, at pagkatapos na parabang nagpasya na, nagsalita. Sir, kasama niyo na po ako mula pa noong brigade commander pa lang kayo. Hindi ko po alam kung ano ang nangyari, pero ang mga mata niyo po ngayon, hindi iyan ang mga mata ng sundalong si Ricardo De Leon na kilala ko. Nang marinig iyon, dahan-dahang humarap si General De Leon. Ang kanyang mga mata ay hindi na pula. Nawala na ang lahat ng emosyon. Tanging isang malalim at tahimik na bangin na lang ang natira. At ang katahimikang iyon ang nagpakilabot kay Ade, call. Castro. Mike, yes, sir. Para sa iyo, ano ang mas mahalaga? Ang utos ng isang general o ang desperadong sigaw ng isang ama? Isang hindi inaasahang tanong. Ngunit agad na naunawaan ni Dede, call. Castro. Ang lahat ng kahulugan sa likod nito. Walang kahit katiting na pag-aalinlangan siyang sumagot. Sundalo po ako ng commanding general, pero bago po iyon, isa rin po akong ama ng 2 anak. Ang sagot na iyon ang nagpanumbalik ng isang maliit na kislap sa mga matang walang laman ni General De Leon. May kinuha siya mula sa drawer ng kanyang mesa at iniabot kay Late, call. Castro. Ito ay ang kanyang mga 3-star rank insignia at ang kanyang command pin. Ngayong gabi hindi ako ang commander ng 7th Infantry Division, ang boses niya ay malalim at desidido. Ako si Ricardo De Leon. Isang ama na ililigtas ang kanyang anak. Pwede mo bang isugal ang karangalan mo bilang isang sundalo para tulungan ang isang ama? Hindi iyon isang utos, kundi isang pakiusap. Ngunit mas mabigat pa ito kaysa sa anumang utos. Ito ay ang panawagan ng isang taong isinugal na ang lahat. Formal na tinanggap ni Dete, call. Castro ang mga insignia gamit ang 2 kamay. Pagkatapos, ipinag-cruise niya ang kanyang mga takong at sumaludo ng buong sigla. Your service, Air Dale. Sa sandaling iyon, sa pagitan nila, wala ng general at tenyente koronel. Tanging 2 lalaki, 2 ama na may isang layunin. Ang operasyon ay isinagawa ng mabilis at palihim. Tinipon ni Ate, call. Castro ang isang piling grupo, ang mga taong pinagkakatiwalaan niya sa kanyang engi batalyon. Hindi niya ipinaliwanag ang detalye ng misyon. Sinabi lang niya na ito ay isang espesyal na misyon para bawiin ang karangalang tinapakan ng isang sundalong Pilipino. Ang mga sundalo na may buong tiwala kay Date, call. Castro ay hindi nagtanong at sumunod sa utos. Ang susunod na problema ay ang helicopter. Ang lahat ng opisyal na paggalaw ng air assets ay minomonitor. Lihim na kinausap ni Dete, call.
Castro ang isang veteranong pilot, isang captain na may mataas na reputasyon at malaking respeto kay General De Leon. Kailangan nating magsagawa ng isang flight na labag sa opisyal na utos ng ILI. Kapag nahuli, hindi lang uniforme ang tatanggalin sa atin, baka i-court-martial pa tayo. Kaya mo bang lumipad? Tumingin ng diretsyo sa mata ni DT, Col. Castro ang veteranong piloto. Ang flight po ba na ito ay para sa aking commanding general? Si General Ricardo De Leon po ba ang direktang mag-uutos? Kung ganoon lilipad ako. Ang manibela ko habang buhay na maglilingkod lamang kay General Ricardo De Leon. 2:00 ng umaga, sa isang auxiliary airstrip sa pinakaliblib na bahagi ng kampo. Sa gitna ng kadiliman, isang negatibo 60 Black Hawk helicopter ang tahimik na naghihintay na parang isang stealth aircraft. Ang mga rotor blades ay hindi umiikot, ngunit lahat ng sistema sa loob ay handa na. Para maiwasan ang monitoring ng ERI, lahat ng power sources ay pinatay hanggang sa mismong sandali ng pag-take off. Maya-maya, si Ricardo De Leon, suot ang isang na walang rank insignia, ay lumitaw mula sa dilim. Sa likod niya si DT, Col. Castro at ang kanyang mga tauhan, fully equipped. Bago sumakay sa helicopter, huminto saglit si General De Leon. Tumingin siya sa kalangitan sa timog kung nasaan ang training ground. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng sakit o galit, tanging isang bakal na determinasyon na lamang. Sumakay siya sa helicopter. Mabilis na sumunod si DT, Col. Castro at ang kanyang mga tauhan. Sumara ang pinto. Sinimulan ng piloto ang makina ng walang clearance mula sa air traffic control, umaasa lamang sa kanyang sariling. Hush! Isang ugong ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Ang dambuhalang mga rotor ng Black Hawk ay nagsimulang umikot. Ilang minuto lang ang aabutin para ma-detect ng monitoring team ng ERI ang unauthorized flight na ito at mag-utos na pigilan ito. Ngunit ang ilang minutong iyon ay sapat na. Ang malakas na hangin mula sa mga rotor ay nagpaikot sa alikabok sa airstrip. Ang itim na Black Hawk, na parang isang bala, ay bumaril paakyat sa kalangitan. Ang bakal na ibon ay nakawala na sa opisyal na sistema ng utos. Sinimulan na ang isang paglipad ng paghihiganti, isinusugal ang pangalan ng isang ama para iligtas ang kanyang anak. Ang oras ng paghuhukom ay malapit na. Ang katawan ng Black Hawk ay pumupunit sa kadiliman ng gabi, patungo sa timog. Sa malawak na dilim, ang mga ilaw sa ibaba ay dumadaan na parang malalayong bituin. Sa loob ng helicopter, tanging ang ugong ng mga rotor ang maririnig. Walang nagsasalita. Si Ricardo De Leon ay nakasandal sa malamig na pader ng helicopter, nakapikit. Sa kanyang isipan, ang imahe ng kanyang anak na sila Ilani ay bumabalik na parang isang slow motion na pelikula. Ang maliit at mainit nitong kamay na humahawak sa kanyang daliri noong ito ay bagong silang. Ang utal-utal nitong boses noong unang beses siyang tawaging Papa. Ang malikot nitong imahe na suot ang kanyang lumang kepi, nagpapraktis sumaludo sa harap ng salamin. At ang determinadong mga mata nito nang sabihin niyang gusto niyang maging sundalo sa sarili niyang sikap, hindi aasa sa anino ng ama, bago ito pumasok sa training. Lahat ng piraso ng alaalang iyon ay parang matatalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Para saan ba ako nabuhay bilang sundalo? Para sa bayan? Para sa karangalan? Lahat ng iyon ngayon ay parang walang kabuluhan sa harap ng sakit ng aking anak. Sa unang pagkakataon mula nang magsuot siya ng uniforme, naramdaman niya ang malalim na pagdududa sa kanyang mga pinili. Ngunit ang pagdududang iyon ay mabilis na naging isang malamig na galit. Ngayon, iisa na lang ang natitira sa kanya, ang responsibilidad ng isang ama. Lumapit si DT, Col. Castro at nag-report sa pamamagitan ng headset. Sir, 10 minuto na lang po at papasok na tayo sa airspace ng training ground. Nakuha ko na po ang huling impormasyon mula sa ating asset sa loob. Tumango lang ng tahimik si General De Leon. Si Kandidato Santos po ay nakatali pa rin sa post sa parade ground, pinilit na lumuhod buong gabi. Sa ngayon po halos wala na siyang malay. Nang marinig ang report, nawala na ang huling bahid ng init sa mga mata ni General De Leon. Direktang nag-utos siya sa piloto. Ang target hindi ang opisyal na helipad ng kampo. Dumiretso sa gitna ng parade ground. Ibaba ang altitude sa pinakamabilis na paraan ngayon na. Iyon ay isang mapanganib na manyobra, halos katumbas ng pagpapakamatay. Ngunit ang veteranong piloto ay hindi nag-atubili. Roger that, sir. 5:00 ng umaga.
Habang nagsisimulang mamula ang kalangitan sa silangan, isang malakas na ugong ang bumasag sa katahimikan ng training ground. Ang mga sundalo at opisyal na kadigising lang para sa kanilang morning formation, ay takot na lumabas nang marinig ang tunog ng helicopter na parang buguho na ang langit. Ang tanawin sa harap nila ay hindi kapanipaniwala. Isang itim na Black Hawk ang direktang bumubulusok pababa sa gitna ng parade ground. Ang napakalakas na hangin mula sa helicopter ay nagpaikot sa alikabok sa isang maliit na buhawi. Ang mga tent at iba pang gamit sa paligid ay malakas na nayanig. Boom! Ang dambuhalang katawan ng helicopter ay lumapag sa gitna ng ground at nayanig ang lupa. Si Technical Sergeant Berto Buaya Reyes, ang utak ng kabaliwan kagabi, ay tumakbo palabas na may itsurang bagong gising, nakanganga sa hindi kapanipaniwalang sitwasyon. Sinong mga putang ina to? Hindi ito emergency landing zone. I-report nyo ang inyong unit at pangalan, ngayon din. Habang siya ay sumisigaw, ang gilid na pinto ng helicopter ay bumukas. Ang mga unang lumabas ay ang mga tauhan ng military police, fully equipped. Mabilis silang bumuo ng isang security perimeter sa paligid ng helicopter. Kasunod nila si Gete Col. Castro at si Ricardo De Leon, suot ang kanyang unipormeng walang ranggo, ay dahan-dahang bumaba. Nang makita ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na walang ranggo na nangahas pumasok sa kanyang teritoryo, lalong naging mayabang si Buaya at lumapit. Hoy! Sino kayo? Binabaliwala nyo ba ang batas militar? Kung hindi nyo ire-report ang pangalan nyo at luluhod ngayon din, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni General De Leon na parabang isa lang siyang bato sa daan. Dumiretso siya ng lakad patungo sa sulok ng parade ground. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang lugar. Isang maliit na anino na nakayukyok, nakatali sa poste, halos hindi na makilala sa malamig na hangin ng umaga. Bago lumapit sa kanyang anak, huminto siya. Pagkatapos, bumalik siya sa harap ng helicopter. Binuksan niya ang kanyang jacket. Mula sa bulsa nito, inilabas niya ang kanyang nagniningning na 3-star insignia, ang kanyang command pin, at lahat ng kanyang medalya ang karangalan ng kanyang buong buhay at ipinatong ang mga ito sa upuan. Ito ay isang ritual ang sariling paghuhubad ng baluting naging lahat na para sa kanya. At pagkatapos, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay malalim, ngunit sapat na para marinig ng lahat sa parade ground. Isang boses na nagpayanig sa mismong oras. Mula sa sandaling ito, hindi ako ang commanding general ng 7th Lie Infantry Division. Ang kanyang boses ay pumunit sa katahimikan ng umaga. Ako ang ama ng anak na nakatali doon, suot lamang ang kanyang sando at nakaluhod. Ama ng anak, ang bigat ng mga salitang iyon ay dumagan sa buong atmosfera ng parade ground. Sa puntong iyon, nagsimulang magbago ang itsura ni Buaya. Nakilala niya kung sino ang lalaking nasa harap niya at kung ano ang ginawa niya buong gabi. Ang buong katawan niya ay nanginig na parang dahon. Itinuro ni Ricardo De Leon si Buaya. Sa kanyang mga mata, wala nang galit, tanging pagkasuklam at pandidiri na lamang. Mike! Sir! Ang hayop na yan at lahat ng kasabwat niya sa paglapastangan sa anak ko, arestuhin silang lahat. In flagrant delicto. Kung manlaban, you are cleared to fire. Roger that. Sa utos ni Dete Col. Castro, ang mga ini ay sumugod na parang mga mababangis na hayop kay Buaya at sa iba pang mga instructor. Nagkamali po ako. Patawarin niyo po ako. Ang mga sigaw at pagmamakaawa ay umalingaw-ngaw, ngunit ang mga ni ay walang awa. Idinapa sila sa lupa at pinosasan. Sa isang iglap, ang parade ground ay naging isang eksena ng kaguluhan. Tinalikuran ni General De Leon ang lahat at naglakad patungo sa kanyang anak. Inilabas niya ang kanyang combat knife. Sa isang hiwa, pinutol niya ang maruming lubid na nakatali sa katawan ng kanyang anak. Nang maputol ang lubid, ang mahinang katawan nila Ilani ay bumagsak sa kanyang mga bisig. Kahit halos wala ng malay, naramdaman pa rin nila Ilani, sa kanyang instinct, kung sino ang yumayakap sa kanya. Hinubad ni General De Leon ang kanyang jacket, at ibinalot sa nanlalamig na katawan ng kanyang anak. At sa isang nanginginig na boses na puno ng luha na hindi niya kailanman ipinakita sa kanyang buong buhay, ibinulong niya, "Anak, nandito na si Papa, sorry, na late ako. Okay na ngayon anak ko, okay na ang lahat." Mula sa abot tanaw, isang maringal na bukang liwayway ang tuluyan ng sumilip. Ang liwanag na iyon ay nagtaboy sa dilim at kahihiyan ng nakaraang gabi, hudyat ng pagsisimula ng isang paghuhukom.
Yakap-yakap ni General De Leon ang kanyang anak, hinarap niya ang sumisikat na araw. Ang kanyang mga mata ay nagbabadya ng isang mas malaking digmaan na nagsisimula pa lamang. Ang Black Hawk ay pumunit sa asul na liwanag ng bukang liwayway, bumabalik sa hilaga. Ang paglipad pabalik ay may daladalang bigat na ibang-iba sa pag-alis. Si Ricardo De Leon ay hindi na isang ama na nag-aalab sa galit. Sa kanyang mga bisig, ang kanyang anak na mataas ang lagnat at mahinang umuungol. Hinigpitan niya ang pagkabalot ng kanyang jacket, ramdam na ramdam ang panginginig ng mga payat nitong balikat. Ang nagbabagang galit na bumalot sa kanya sa nakalipas na mga oras ay nanlamig na. Sa halip, isang kalungkutan na tumatagos hanggang buto at isang mabigat na pakiramdam ng pagkakasala ang dumating. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa noo ng kanyang anak at tinanong ang sarili, ano ang ginawa ko sa batang ito? Ang buong buhay niya bilang isang marangal na sundalo sa huli, ito ba ang nagtulak sa kanyang anak sa ganitong kalagayan? Ang kanyang bakal na pananampalataya, sa unang pagkakataon, ay nagkaroon ng mga lamat. Si Date. Col. Castro, na tila inaasahan na ang lahat, ay nag-utos na lumipad ang helicopter diretsyo sa Luna General Hospital sa Quezon City, sa halip na bumalik sa kanilang kampo. Pagbalik sa kampo, si General De Leon ay muling malalagay sa posisyon ng isang commander at babalik sa kontrol ng Ang unang prioridad ay ang masigurong magagamot ang kanyang anak. Nang lumapag ang helicopter sa helipad sa bubong ng ospital at bumukas ang pinto, ang sumalubong sa kanila ay hindi isang emergency medical team, kundi isang pinagsanib na grupo mula sa Criminal Investigation and Detection Group at ng Intelligence Service ng Suot ang kanilang mga plansadong uniforme, ang namumuno sa kanila ay isang Major General na may malamig na ekspresyon. Ang ganti ng Deputy Chief of Staff ay mas mabilis at mas organisado kaysa sa inaasahan. Ang Major General ay hindi man lang sumaludo kay General De Leon. Malamig niya itong tiningnan, pati na rin sila Ilani na nasa kanyang mga bisig, at nagsalita. Lieutenant General Ricardo De Leon, ako si Major General Victor Reyes, pinuno ng SID. Mula ngayon, inilalagay ka namin sa ilalim ng kustodya para sa mga kasong abuse of authority, insubordination, misuse of government property, abandoning post, at illegal arrest. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Siya ang kinatawa ng sistema. Si Date. Col. Castro at ang kanyang mga tauhan ay reflexively na humarang sa harap ni General De Leon, kinasa ang kanilang mga armas. Ang tensyon ay ramdam na ramdam. Ngunit si General De Leon ay tahimik na itinaas ang kanyang kamay para pigilan sila. Yakap ang kanyang anak, dahan-dahan siyang tumayo. Ang pagligtas sa anak ko ang pinakamahalaga. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit ang bigat nito ay nanaig kahit kay Major General Reyes. Dalhin niyo siya sa emergency room, ngayon din ang pinakamagagaling na doktor ang dapat gumamot sa kanya. Hindi lang ang mga sugat sa labas, kailangan din ng konsultasyon mula sa Psychiatry Department. Kung matutupad ang pangakong yan, sasama ako sa inyo ng maayos. Nag-atubili saglit si Major General Reyes. Ang kanyang misyon ay ang arestuhin si General De Leon. Ngunit ang tanawin sa harap niya ay hindi isang kriminal, kundi isang matandang leon na handang isugal ang lahat para protektahan ang kanyang sugatang anak. CJ. Ipinapangako ko ang medical support. Ngunit, si Lieutenant Colonel Castro at ang kanyang mga tauhan ay kasabwat din sa iligal na aksyong ito. Lahat sila ay tatanggalan ng command authority at sususpindihin habang iniimbestigahan. Hindi. Ang boses ni General De Leon ay matalas na pumutol sa kanyang sinasabi. Lahat ay desisyon at utos ko. Sumunod lang sila sa utos ng kanilang nakatataas. Lahat ng responsibilidad bilang commander, ako ang sasalo. Hindi sila dapat mapahamak. Kung may isang hibla ng buhok nila na magalaw, hindi rin ako makikipagtulungan sa inyo. Iyon ay isang banta at ang huling responsibilidad ng isang commander para protektahan ang kanyang mga tauhan. Tumingin ng diretsyo si Major General Reyes sa mga mata ni General De Leon. Sa mga matang iyon, mayroong isang determinasyon na isinugal na. Ang lahat. Sa huli, tumango siya. Dumating ang medical team, maingat na inilipat si Leilani sa isang stretcher. Sa sandaling umalis si Leilani sa kanyang mga bisig, ang mga balikat ni General De Leon ay bahagyang bumagsak. Nang mawala na ang anino ng kanyang anak sa likod ng mga pinto ng emergency room, saka lamang niya inilahad ang kanyang mga kamay. Lumapit ang mga opisyal ni Major General Reyes at ikinabit ang malamig na posa sa kanyang mga pulso.
Ang buhay na alamat ng sandatahang lakas ng Pilipinas, ang bakal na general, sa isang iglap ay naging isang high-profile na kriminal. At sa sandaling iyon nagsimulang kumilos ang media. Ang Deputy Chief of Staff, sa pamamagitan ng isang anonymous source, ay tuso na binaluktot ang kwento ayon sa kanyang kagustuhan at ipinasa sa ilang mga media outlet. Makalipas ang ilang oras, sa mga online news sites, lumabas ang mga balitang may nakakagulat na headline, "Shocking! 3-star General, iniwan Yanyi exercise dahil ay alitan ng anak." High-ranking general's reckless action, naglagay ag peligro lag national security. Issue ng palakasan system, SI militar, muling nabuhay, general, direktang nakialam SI maliit danay disciplinary issue ng anak. Ang nilalaman ng mga artikulo ay tuluyang binaluktot ang katotohanan. Ang malagim na paglapastangan sa dignidad nila Ilani ay pinaliit at ginawang isang simpleng alitan sa kasamahan o maliit na disciplinary issue. Ang ginawa ni General De Leon ay pinalabas na isang pabigla-biglang desisyon ng isang iresponsableng general na handang isakripisyo ang seguridad ng bansa para pagtakpan ang kanyang anak. Walang isang salita na nabanggit tungkol kay Berto, Buaya, Reyes o sa kalunos-lunos na kalagayan nila Ilani na nakatali habang nakasando lamang. Ang opinyon ng publiko ay nagsimulang pumabor sa gusto ng Ili. Kahit ano pa ang dahilan, tama ba na iwan ng isang general ang kanyang pwesto sa gitna ng training? Anak lang pala, grabe naman makareact. Ano ang matututunan natin sa isang general na ganito? Ang mga critical na komento ay bumaha. Sa kanyang official quarters, kung saan siya naka-house arrest at pinutulan ng lahat ng komunikasyon, si General De Leon ay nakaupo mag-isa sa kanyang sala. Si Date, Col. Castro ay sinuspinde at inutusang manatili sa bahay. Sila Ilani ay nakahiga sa isang malamig na kama sa ospital, nilalabanan ang kanyang mga bangungot. Ang sistema, matapos matagumpay na supilin ang rebelyon at makontrol ang sitwasyon, ay dahan-dahang naghahanda na para higpitan ang bitag sa kanilang mga lig. Isang malakas na hangin mula sa isang dambuhalang organisasyon ang nagsimulang umihip laban sa taong tinaguriang Iang Leon. Tila wala ng pag-asa ang lahat. Ngunit may isang katotohanan silang kinalimutan. Ang bakal ay maaaring mabali ngunit hinding-hindi ito yuyuko. At ang mga baga na akala nila ay namatay na ay tahimik na naghahandang magliyab muli mula sa isang lugar na hindi nila inaasahan. Luna General Hospital, private room. Makalipas ang ilang araw, nagkamalay sila Ilani. Sa labas ng bintana, maliwanag ang sikat ng araw, ngunit ang kanyang kalooban ay nasa ilalim ng madilim na karagatan. Ang kanyang katawan ay unti-unti nang gumagaling, ngunit ang pakiramdam, ang mga tunog, at ang mga tingin noong araw na iyon ay naging isang peklat sa kanyang isipan na walang tigil sa pagpapahirap sa kanya. Nagugulat siya sa maliliit na ingay at kusa siyang napapaurong tuwing may lalaking doktor o nurse na pumapasok. Ilang beses nang dumalaw ang mga military psychologist, ngunit nanatiling tahimik si Leilani. Pakiramdam niya, lahat sila ay bahagi ng sistemang nagmamanman at nagsisikap na pagaanin ang nangyari. Isang araw, isang babaeng opisyal na hindi pa niya nakikita ang dumalaw sa kanya. Maikli ang buhok, matalim ang tingin, at matikas ang tindig. Ipinakita lamang niya ang kanyang at nagsalita. Candidate Leilani Santos, ako si Major Ana Cruz, mula sa Judge Advocate General Service. Ako ang naatasang humawak sa kaso mo. Hindi pa rin inalis nila Ilani ang kanyang pag-ingat. Inakala niyang isa na namang pagkumbinsi at pressure ang magsisimula. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Major Cruz ay hindi niya inaasahan. Hindi ako panig sa'yo. At hindi rin ako panig sa hili. Panig lang ako sa katotohanan. At para malaman ang katotohanan, kailangan ko ang boses mo. Hinila ni Major Cruz ang isang upuan at umupo sa tabi ng kama ni Leilani. Hindi siya nagtanong o ng udyok. Kalmado niyang ipinaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, kung anong mga kaso ang kinakaharap ni General De Leon, kung paano binabaluktot ng media ang katotohanan, at kung paano ang tanging susi para baliktarin ang lahat ay siya ang biktima. Ang papa ko nakakulong dahil sa akin. Mas tama sigurong sabihin na nagkaproblema siya dahil sa pagligtas sa'yo. Ngayon ikaw naman ang kailangang magligtas sa kanya. Kailangan mong sabihin sa buong mundo ang iyong pinagdaanan gamit ang sarili mong boses. Kung mananahimik ka, ikaw at ang papa mo ay habang buhay na makukulong sa kasinungalingang binuo ng media. Ang mga diretsong ngunit tapat na salita ni Major Cruz ang unti-unting nagpanumbalik ng liwanag sa mga matang nag-aalinlangan ni Leilani.
Hindi na siya isang mahinang biktima. Dati siyang isang sundalong gustong lumaban sa inhustisya at anak ng isang kagalang-galang na ama. Nagpasya siya kailangan niyang lumaban. Kasabay nito si Gete Col. Miguel Castro, na suspendido sa kanyang bahay, ay hindi mapakali. Ang opisyal na investigasyon ay naging isang puppet na sa kamay ng Deputy Chief of Staff. Nagsimula siyang maghanda para sa isang kontra-atake sa isang hindi nakikitang larangan ng digmaan. Ang una niyang pinuntahan ay ang kwarto ni Leo Dalisay sa ospital. Dahil sa matinding pambubugbog ni Buaya, si Leo ay nakahiga sa kama na may lamat sa tadyang at pasa sa buong katawan. Sa tabi niya, ang kanyang mga magulang ay humahagulgol. Magalang na nagpakilala si Tete Col. Castro at humingi ng permiso sa mga magulang ni Leo na makausap ito ng pribado. Nang silang dalawa na lang ang natira, hinawakan ni Tete Col. Castro ang kamay ni Leo. Candidate Leo Dalisay, ikaw ang nagsimula ng laban na ito. Kung hindi dahil sa tapang mo, baka mas malala pa ang dinanas ni Kandidato Santos. Umiling si Leo, ang mukha ay namimilipit sa sakit. Wala po akong nagawa, sir. Sa huli nabugbog lang po ako. At si Lani dahil sa akin, hindi. Ginawa mo ang pinakamahalagang bagay. Ikaw ang naging unang saksi ng katotohanan. Pero kung mananahimik lang tayo, ang tapang mo ay ituturing na isang akto ng pagtatraidor sa kasamahan. Ang sakit na dinanas nila Ilani ay ituturing na kahinaan. At ang galit ng general ay ituturing na bulag na pagtatakip sa anak. Gusto mo bang maging ganyan ang lahat? Ang mga mata ni Tete Col. Castro ay puno ng sinseridad. Nakita ni Leo sa kanya ang imahe ng isang kasamang gustong lumaban, hindi isang taong gustong gamitin siya. Natatakot siya. Takot na muling gantihan. Takot na madamay ang kanyang pamilya. Ngunit hindi niya kayang. Talikuran ang imahe ng pagdurusa nila Ilani at ang desperadong mga mata ng kanyang ama. Ano po ang kailangan kong gawin, sir? Ang mahinang boses ni Leo ang nagpangiti ng mapait kay Tete Col. Castro. Ang susunod na destinasyon ni Tete Col. Castro ay isang news office. Ngunit hindi ito isang ordinaryong opisina. Pinuntahan niya ang isang veteranong journalist na kilala sa pagbubunyag ng mga katiwalian sa militar, isang taong prangka at hindi sumusuko. Sa kanilang pagpupulong, isinugal ni Tete Col. Castro ang lahat. Sir, ang sasabihin ko sa inyo ngayon ay isang kwento kung saan nakataya ang buong buhay militar ko. Nilinaw niya na ito ay isang personal na kilos, labag sa utos ni General De Leon, at pagkatapos ay ikinuwento ang lahat ng nangyari sa Fort Magsaysay. Ngunit hindi lang iyon puro salita. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang mga mapagpasyang ebidensya. Una, isang audio recording ng boses ni Leo Dalisay. Ipinadinig ni Tete Col. Castro sa journalist ang mga mura at panlalait ni Buaya na palihim na na-record ni Leo sa gitna ng takot bago siya bugbugin. Pangalawa, ang medical certificate ni Leo na nagsasaad ng kanyang mga pinsala at ang mga litrato ng kanyang katawang puno ng pasa. Ito ay isang malinaw na ebidensya ng isang matinding pambubugbog, hindi resulta ng isang simpleng alitan. At panghuli ang pinakamabigat na ebidensya. Inilabas ni Tete Col. Castro ang isang ESU at ipinatong sa mesa. Ito ang kopya ng video file na na-recover mula sa mga cellphone ni Sergeant Reyes at ng kanyang mga kasabwat na kinumpiska ng aking mga tauhan bilang ebidensya ng arestuhin namin sila. Ang mga mata ng veteranong journalist ay nagliwanag. Nanginginig niyang kinuha ang ESU at isinaksak sa kanyang laptop. Ang lumabas sa screen ay ang katotohanang pilit na itinatago ng Hili. Ang imahe nila Ilani na nakatali sa poste, suot lamang ang sando. Ang mga sundalong nalalait at kumukuha ng video. At ang baliw na mukha ni Buaya na sumisigaw, ano ngayon kung anak ka ng general? Lahat ay malinaw na nakunan. Hindi makapagsalita ang journalist. Hindi lang ito isang article tungkol sa katiwalian sa militar. Ito ay isang dambuhalang bomba na yayanig sa buong lipunang Pilipino. Kapag inilabas natin to, hindi tayo titigilan ng mga yan. Ayos lang. Ang pinakamasama ng mangyayari sa akin ay hubaran ako ng unipormeng ito. Itinuro sa akin na ang karangalan ng isang sundalo ay wala sa ranggo, kundi nasa pusong marunong ipagtanggol ang dapat ipagtanggol. Tumayo si Tete Col. Castro at tumingin sa labas ng bintana. Ang hindi nakikitang larangan ng digmaan malapit nang umalingaw-ngaw ang mga unang putok.
Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog ang buong bansa, isang artikulo na babago sa Pilipinas ang ina-upload sa server ng isang online newspaper. Ang headline nito ay mahaba at malakas, Ragay Video, Galit ng General o Hustisya ng Ama. Ang hubad na katotohanan sa likod ng insidente ni General Ricardo de Leon sa Fort Magsaysay. Isang click lang nagsimula na ang isang dambuhalang bagyo. Kinaumagahan, habang ang mga daliri ay walang kamalay-malay na nag-scroll sa mga news app kasabay ng tunog ng alarm clock, ang buong Pilipinas ay nalunod sa isang malaking pagkabigla. Ang artikulong ibinigay ni Dete, Col. Castro ay lumampas sa pagiging isang breaking news. Naging isang social phenomenon ito na kumalat ng mas mabilis pa sa apoy. Ang artikulo ay hindi lang mga salita. Sa itaas nito, ang video naka-blur ngunit malinaw pa ring makikita ang imahe ni Leilani na nakatali sa poste ay automatic na nagpe-play. Sa ibaba, ang mga litrato ng kalunos-lunos na kalagayan ni Leo Dalisay at ang audio file kung saan maririnig si Buaya na sumisigaw, "Ano ngayon kung 3-star general ang tatay mo?" Ang tunay na mukha ng insidente na tinakpan ng AI gamit ang mga salitang, maliit na alitan, at disiplina ay nailantad sa lahat. Ang apoy ng galit ay mabilis na tumupok sa mga online forums at social media. Ito pa ba ang Pilipinas? Isipin ko pa lang na ang anak kong mag-aaral sa YESE ay maaaring danasin. Kumukulo na ang dugo ko. Huwag ng general, kahit si Jesus sa sitwasyong yan, paliliparin din ang helicopter. Innocent General Ilion. Ang dapat ikulong ay si Buaya, ang mga kasabwat niya, at ang Deputy Chief of Staff na nagtangkang pagtakpan ito. Sa official website ng Malacanang, isang petisyon na may titulong "Ibalik ang karangalan ni Dete, Gen. Ricardo de Leon at imbestigahan ang human rights violation sa Fort Magsaysay" ang naipost. Sa loob lamang ng ilang oras, nakakuha ito ng mahigit 200,000 pirma, higit pa sa kailangan para opisyal na sagutin ng gobyerno. Ang alon ng opinyon ng publiko ay mas malakas kaysa sa inaasahan ng ILA. Ang mga media outlet na nag-publish ng maling impormasyon ay hinarap ang matinding kritisismo at mga boycott. Ang website ng INI ay bumagsak dahil sa sobrang dami ng traffic mula sa mga galit na mamamayan. Ang Secretary of National Defense na nasa isang official trip sa ibang bansa ay napilitang umuwi agad at dinumog ng mga reporter sa airport. Kinailangan niyang direktang tawagan ang presidente para humingi ng paumanhin at mangakong babaguhin ang lahat mula sa ugat. Ang pressure ay nagsimula na ring manggaling sa loob. Si Major General Victor Reyes, na umaresto kay General De Leon, ay napagtantong ginamit lamang siya ng Deputy Chief of Staff. Hindi na niya kayang manatiling bulag sa katotohanan. Isinugal niya ang kanyang posisyon para simulan ang muling investigasyon kay Buaya at sa mga sangkot. Ngayon, iba na. Sa harap ng hindi matututulang ebidensya ang video at audio na nailabas na sa media ang yabang ni Buaya ay tuluyang naglaho. Idinahilan niyang iyon daw ay tradisyon sa militar at bahagi ng training para lumikha ng matitibay na sundalo. Ngunit hinampas ni Major General Reyes ang mesa at sumigaw. Tradisyon? Ang paglabag sa karapatang pantao, ang pagsira sa kaluluwa ng isang tao, tradisyon ba yan ng sandatahang lakas ng Pilipinas? Hindi adiig na hihiya at unipormeng suot na. Sa huli, bumigay si Buaya. Inamin niya ang bahagi ng kanyang kasalanan at, para gumaan ang kanyang parusa, sinimulan niyang ituro ang mga pangalan ng iba pang mga opisyal na kumonsinti sa kanya. Nang magsimulang magkabitak-bitak ang pader ng katahimikan, isang labanan ng siraan at turuan ang sumiklab. Ang dam na minsang nasira ay hindi na kayang pigilan. Sa gitna ng dambuhalang agos na ito, isa pang maliit na apoy ang naghahandang magliyab sa harap ng mundo. Si Leilani, na sinusubaybayan ang lahat mula sa kanyang kwarto sa ospital, sa pamamagitan ni Major Ana Cruz, ay humiling ng isang opisyal na panayam sa journalist na naglabas ng kanyang kwento. Makalipas ang ilang araw, sa isang pansamantalang studio na itinayo sa kanyang kwarto, umupo si Leilani sa harap ng kamera na may kalmadong ekspresyon, pilit na itinatago ang kamay na may nakakabit na li. Hindi na siya ang biktimang nanginginig sa takot. Ang kanyang mga mata ay matatag at determinado katulad ng kanyang ama. Gusto kong maging isang sundalo sa sarili kong sikap, hindi sa pangalan ng aking ama. Para maging isang marangal na sundalo at maglingkod sa bayan. Ngunit ang hinarap ko sa training ground ay isang karahasang marumi na dumudumi sa karangalan ng pagiging sundalo. Pilit niyang pinigilan ang panginginig ng kanyang boses, kalmadong ikinuwento ang nangyari noong araw na iyon. Hindi siya nagpakita ng galit kay Buaya.
Sa halip, ikinuwento niya si Leo Dalisay, na buong tapang na tumayo para sa kanya, at ang paghihirap ng ibang mga kasamahan na napilitang manahimik. Ang kanyang kwento ay hindi nakatuon sa personal na paghihiganti, kundi sa isang sistematikong problema ng buong hukbo. Ang mas ninanais ko pa kaysa sa parusa para sa salarin ay ang pagbuo ng isang malusob na militar, kung saan wala ng mga biktima tulad ko o tulad ni Kandidato Leo Dalisay. Naniniwala ako na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pagtapak sa mga mahihina, kundi sa tapang na protektahan sila. Ang kanyang panayam ay ipinalabas sa buong bansa. Ang kanyang tapat at matapang na boses ay lumikha ng isang malalim na epekto sa puso ng mga mamamayan. Hindi na siya anak ng general. Tumayo siya sa harap ng publiko bilang isang marangal na sundalo, nag-aalala sa kinabukasan ng militar ng Pilipinas. At sa huli, tinulak ng isang dambuhalang alon, ang sistema ay nagsimulang gumalaw. Nagpatawag ng isang emergency press conference ang Secretary of National Defense. Sa harap ng hindi mabilang na flash ng mga kamera, yumuko siya ng 90 degrees para humingi ng tawad sa buong bayan bilang pinuno ng INI. Ako po ang mananagot sa nangyaring ito. Ako po ay buong kababaang loob na humihingi ng tawad sa buong sambayanang Pilipino, sa mga biktimang sundalo, at sa kanilang mga pamilya. Nanginginig niyang inanunsyo ang 3 bagay. Una, agad na pagtanggal sa pwesto sa Deputy Chief of Staff na nagtakip sa insidente at nag-impluwensya sa media, at pagrekomenda na kasuhan siya ng abuse of authority. Pangalawa, pagbuo ng isang Special Independent Investigation Committee na may kasamang mga legal expert mula sa labas ng militar para magsagawa ng investigasyon na walang sacred cows. Pangatlo, pansamantalang pag-alis sa lahat ng kaso laban kay Lieutenant General Ricardo De Leon, pag-alis sa kanyang house arrest, at pagbabalik sa kanya sa normal na tungkulin. Ang kanyang ginawa, bagamat may problema sa proseso, dahil sa inhustisya na naging sanhi nito at sa makatarungang galit ng isang ama, ay ikokonsidera para sa mas magaan na parusa at maghihintay ng huling hatol ng court-martial. Si General De Leon, na naka-house arrest, ay tahimik na pinanood ang panayam ng kanyang anak at ang anunsyo ng Secretary Sari, hindi niya maalis ang kanyang mga mata sa imahe ng kanyang anak. Kahit nakahiga sa kama sa ospital, mas matatag at mas marangal pa ito kaysa kaninuman, ipinaparinig ang kanyang boses. Isang bahagyang ngiti na may halong pagmamalaki at pagsisisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang maliit na apoy ng katotohanan ay naging isang dambuhalang sulo na tumutupok sa buong sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang digmaan na nagsimula sa galit ng isang ama ngayon ay lumawak na at naging isang malaking laban para linisin ang isang luma at bulok na sistema. Lumipas ang ilang buwan. Ang bagyo na yumanig sa buong Pilipinas dahil sa insidente sa Fort Magsaysay ay unti-unti nang humupa. Ngunit ang mga bakas na iniwan nito ay tuluyan nang nagpabago sa mukha ng dambuhalang organisasyon ng militar. Kung saan dumaan ang apoy ng katotohanan, mga buto ng isang bagong panahon ang sumisibol. Sa General Court Martial, ang puso ng sistema ng hustisya ng militar, ang huling hatol ay ibinaba na. Si Berto Buaya Reyes ay nakatayo sa witness stand, wala na ang yabang ng isang demonyong drill instructor, tanging isang kaawa-awang kriminal na takot. Sa buong paglilitis, idinahilan niya ang natatanging katangian ng militar at ang kanyang responsibilidad na patatagin ang disiplina para humingi ng mas magaan na parusa. Ngunit ang video na ipinalabas sa screen ng korte ay ginawang hungkag na alingaungaw ang lahat ng kanyang paliwanag. Ang akusadong si Technical Sergeant Berto Reyes, sa paglabag sa Articles of War, abuse of authority na may malubhang kahihinatnan, at physical injuries na pag-alaman ng korte na malubhang sinira ng akusado ang karangalan ng isang sundalo, nagdulot ng hindi mabuburang pinsala sa pisikal at mental na kalagayan ng biktima, at malubhang sumira sa tiwala ng mamamayan sa militar, hinahatulan ang akusado ng 15 taon na pagkakakulong, at dishonorable discharge mula sa serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. Ang malamig at desididong boses ng judge advocate ay umalinggaw sa buong silid. Nang marinig ang hatol, napaluhod si Buaya na parang nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang iba pang mga instruktor na kasabwat niya at ang mga opisyal na nagbulag-bulagan ay sunod-sunod ding tumanggap ng mabibigat na sentensya at kahiyahiyang pinalayas sa serbisyo. Ang Deputy Chief of Staff, na tinanggal sa gitna ng galit ng publiko, ay hinatulan din ng civilian court ng abuse of authority at gross negligence at inaresto sa mismong korte. Ang mga taong gumamit ng sistema para tapakan ang katotohanan sa huli, ay pinarusahan din ng mismong sistema.
Hapon ng araw na yon, sa isang bulwagan sa Camp Aguinaldo, isang maliit ngunit makahulugang seremonya ang idinaos. Sa entablado, si Sergeant Leo Dalisay ay nakatayo ng tuwid. Hindi na siya ang mahinang kandidato na nag-report ng pang-aabuso at tiniis ang matinding pambubugbog. Nakumpleto na niya ang lahat ng kanyang gamutan, opisyal na na-promote bilang sarhento, at naging isang mas matatag at mas maaasahang sundalo kaysa sa kanyang mga kasama. Sergeant Leo Dalisay, dahil sa kanyang katapangan at makatarungang pagkilos, na isang magandang halimbawa para sa buong hukbo at nag-angat sa karangalan ng militar iginagawad sa iyo ang Bronze Cross Medal. Ang nagsabit ng medalya ay hindi ang Secretary of Defense o ang Chief of Staff, kundi si Lieutenant General Ricardo de Leon. Personal niyang ikinabit ang medalya sa dibdib ni Sergeant Dalisay, tinapik ang kanyang balikat at bumulong, "Salamat. Ikaw ang tunay na sundalo. Siguradong ipinagmamalaki ka ng mga magulang mo." Namula ang mga mata ni Leo Dalisay. Sa hanay ng mga manonood, ang kanyang mga magulang, na nasaksihan ang lahat, ay tahimik na nagpunas ng kanilang mga luha. Ang tapang ng kanilang anak na hindi nagbulag-bulagan sa inhustisya sa wakas, ay kinilala ng mundo. Makalipas ang ilang araw, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw sa tabi ng isang tahimik na lawa, si Ricardo de Leon at Lailani, suot ang mga sibilyang damit, ay magkatabing nakaupo sa isang bangko. Mukha silang isang ordinaryong ama at anak. Isang medyo awkward na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hirap na nagsalita si General de Leon. "Anak, sorry." Ang isang salitang iyon ay naglalaman ng libu-libong emosyon. Pagsisisi dahil hindi niya napansin ang sakit ng anak. Pagsisisi dahil huli na siyang dumating. At ang malalim na pagsisisi dahil nabuhay siya bilang isang ama general na nagpasa ng isang mabigat na dalahin sa balikat ng kanyang anak. "Buong buhay ko, akala ko ang pagiging isang matatag na sundalo ang lahat. Naniniwala akong ang pagtalo sa kalaban, ang pagwawagi sa digmaan, ang pinakamataas na halaga. Pero sa huli isa pala akong inutil na ama na hindi kayang protektahan ang sarili niyang anak." Habang dinaranas mo ang kalupitang iyon ako, nakaupo sa harap ng mga mapa, nagbibilang ng mga numero. Bahagyang nanginig ang kanyang boses. Luha ang namuo sa mga mata ng bakal na lalaki. Tahimik na hinawakan nila Ilani ang kulubot na kamay ng kanyang ama. Ang kamay na yon hindi na kasing tigas at lamig tulad ng dati. "Hindi po pa," ngumiti sila Ilani ng payapa. "Kailanman hindi kita sinisi. Sa katunayan ng imahenyo na bumababa mula sa helicopter noong umagang iyon ang pinaka-ipinagmamalaki at pinakamatatag na imahe sa buong buhay ko. Hindi iyon si General Ricardo de Leon na may 3 bituin sa balikat kundi ang papa ko. Walang ranggo. Simpleng dumating lang para iligtas ang kanyang anak. Para sa akin kayo ang pinakamalakas na tao sa buong mundo." Huminto siya saglit, tumingin sa lawa. "Ipagpapatuloy ko po ang pagsisilbi sa militar." Nagulat na tumingin si General de Leon sa kanyang anak. "Ayokong maranasan mo ulit ang ganoong bagay." "Alam ko po. Pero ayoko pong tumakbo. Dahil sa sakit na dinanas ko gusto kong may gawin para wala nang iba pang dumanas ng tulad ng dinanas ko. Ang gawing lakas ang aking sugat para protektahan ng iba. Sa tingin ko po iyon ang daan para maging isang tunay na sundalo. At sisikapin ko pong maging karapat-dapat na anak ninyo." Ang kanyang mga mata ay mas determinado at mas malinaw kaysa dati. Hindi na nagsalita pa si General de Leon. Hinigpitan na lang niya ang hawak sa kamay ng kanyang anak. Ang mag-ama, tahimik na dinama ang init ng isa't isa, sa wakas ay nakipagkasundo sa sakit ng nakaraan. 1 taon ang lumipas. Ang bulwagan ng training school sa Fort Magsaysay ay puno ng daan-daang bagong kandidatong sarhento na malapit nang magtapos. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa kaba at pananabik. Isang espesyal na lecture tungkol sa karapatang pantao at ang papel ng isang leader. Inaasahan ng lahat na isang malaking general ang lalabas. Ngunit ang umakyat sa entablado ay isang batang babaeng sarhento na may magandang mukha. "Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Sergeant Lailani Santos, isang squad leader mula sa 5th Infantry Division." Si Lailani. Lubusan na niyang nalampasan ang sugat ng nakaraang taon at naging isang huwarang inse. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw na umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Kalmado niyang ikinuwento ang kanyang istorya. Ang malagim na pang-aabuso na kanyang dinanas at ang bagyong hinarap ng buong militar pagkatapos noon. Ang mga kandidato ay pigil hiningang nakinig.
Kayo malapit na kayong maging mga leader. Ang command stick sa inyong mga kamay ay hindi isang latigo para supilin at kontrolin ang inyong mga kasama. Ito ay dapat na isang tungkod para gabayan ang mga naliligaw, para itayo ang mga nadadapa. Ang tunay na otoridad ay hindi nagmumula sa ranggo, kundi sa tiwala at respeto ng inyong mga tauhan. Itinuro niya ang isang tao na nakaupo sa hanay ng mga manonood. Nandoon ang aking kasama, ang aking buddy si Sergeant Leo Dalisay. Siya, noong lahat ay nanahimik sa takot, isinugal ang lahat para sabihin ang katotohanan. Mga kasama, ang tunay na diwa ng pagiging sundalo ay hindi ang bulag na pagsunod sa mga maling utos, kundi ang tapang na labanan ang maling katotohanan. Isang malakas na palakpakan ang sumabog. Tinanggap nila Ilani ang mga palakpak at tinapos ang kanyang talumpati. Lagi ninyong tandaan ang bigat ng unipormeng suot natin. Ito ang bigat ng responsibilidad na protektahan ang buhay at kaligtasan ng mamamayan. Ang bigat ng tungkulin na protektahan ang ating mga kasamahang mahihina. Ang ranggo ay hindi isang korona para tumayo kayo sa ibabaw ng iba, ito ay isang krus para mas marami kayong isakripisyo at ialay. Huwag niyo itong kalilimutan. Natapos ang talumpati. Ang mga palakpak ay yumanig sa buong bulwagan. At sa sandaling iyon, sa pinakalikod, sa isang lugar na hindi napapansin, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang tahimik. Na nakatayo at pumapalakpak. Si Lieutenant General Ricardo de Leon. Hindi siya dumalo bilang opisyal. Pumunta lang siya bilang isang individual para panoorin ang kanyang anak. Buong pagmamalaki niyang tiningnan ang kanyang anak sa entablado, nagbibigay inspirasyon sa daan-daang magiging sundalo. Ang kanyang anak hindi na isang mahinang nilalang na nangangailangan ng kanyang proteksyon. Sarili niyang nilampasan ang kanyang sugat at ginawa itong isang hagdanan tungo sa isang mas malaking misyon. Naging isang tunay na bayani. Tumingin si General De Leon sa kanyang mga kamay na buong buhay humawak ng mga mapa at command stick. Ang pakiramdam noong ginamit niya ang mga kamay na ito para putulin ang lubid na nakatali sa kanyang anak ay bumalik. Napagtanto niya kumpara sa anumang ranggo o medalya na kanyang nakamit sa buong buhay niya, ang pangalang Iama, ang amang itinapon ang lahat para tumakbo noong umagang iyon ang pinakamarangal na titulo. Ang mga ilaw sa bulwagan ay maliwanag na tumama kay Lailani. Nagniningning siya na parang isang apoy ng pag-asa na muling isinilang mula sa abo ng desperasyon. Ang liwanag na iyon ay hudyat ng pagsisimula ng isang bagong panahon sa sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang panahon ng mga bayaning hindi nangangailangan ng ranggo. At diyan nagtatapos ang ating kwento, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na tapang ay hindi nasusukat sa dami ng bituin sa balikat, kundi sa kakayahang tumayo para sa tama, kahit na ang buong mundo ay laban sa iyo. Kung ang kwentong ito ay umantig sa inyong puso at nagbigay sa inyo ng inspirasyon, huwag po nating kalimutan ay like ang video na ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba, sabihin niyo sa akin kung ano ang pinakapaborito ninyong bahagi. At syempre, para sa mas marami pang mga kwentong tulad nito, mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell. Muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod na kwento. Anong tinitingin-tingin na dyan, Rekluta numero 477?